Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mahalagang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Lunes ang paglulunsad at inspeksyon ng isang precast technology plant sa lalawigan ng Rizal. Kasabay nito, kaisa rin ang Pangulo sa selebrasyon ngayong araw ng ika-7 anibersaryo ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Idinaos ang ceremonial launch sa bayan ng Taytay sa lalawigan ng Rizal. Samantala, ipatutupad na simula ngayong buwan ang automatic registration ng mga miyembro ng 4Ps sa ilalim ng Lifeline Rate Subsidy Program na magbibigay ng diskwento sa bayarin sa kuryente. Una nang inanunsyo ni Pangulong Marcos na kapag nakalista sa 4Ps ang benepisyaryo at kasama sa itinakdang konsumo ng kuryente ay otomatikong makatatanggap ng subsidiya. Sinabi ng Pangulo na kaunti lamang ang nakikinabang sa Lifeline Subsidy dahil maraming requirements. Sa ngayon ay mahigit 300,000 pa lamang ang rehistrado sa ilalim ng programa as of November 2025 dahilan kaya ginawang mas simple ang patakaran. Layo ng programang ito na mas mapagaan ang pasanin ng bawat pamilya at matiyak na mas maraming makikinabang sa programa sa sektor ng enerhiya. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, bago tayo magtungo muli sa ating balitaan, ay tayo makiki-update muna mula sa ating PhilHealth dahil ngayong buwan na ito ay pinagdiriwang po ang National Health Insurance Program o NHIP month. So ano po ba ang kumbaga ang mga kaganapan at mga programa din na patuloy po na inilulunsad ng PhilHealth para sa ating mga kababayan. Kaugnay nito ay kasama na natin sa linya ng ating komunikasyon ang Senior Vice President ng Health Finance Policy Sector at tagapagsalita rin ng PhilHealth. Walang iba kundi si Dr. Israel Francis A. Pargas. Doc Ish, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon po, Ms. Stephen. Magandang hapon sa lahat ng ating taga-subaybay. Doc, bilang pagdiriwang nga po nitong National Health Insurance Program o NHIP month, ano po ba ang pinakamahalaga, masasabi po natin pinakamahalagang mensahe ng PhilHealth para sa mga miyembro nito? Well, unang-una po ay ating ipinapaalam at ating inire-remind sa ating mga kababayan or bawat Pilipino na lahat po tayo ay miyembro ng PhilHealth at lahat po tayo ay may immediate eligibility sa lahat ng benepisyo ng PhilHealth. Kung kaya't ito pong National Health Insurance Program Month
na itinalaga natin ng dating Pangulong GMA noong 2007 ay nagpapaalala sa ating mga kababayan na napakahalaga ng ating social health insurance. Mm. Paano po ba sasabuhay po no itong pahayag na mabilis, patas at mapagkakatiwalaang PhilHealth sa ilalim po ng kasalukuyang pamunuan? Well, yan po ang ating ninanais na ma-achieve sa ating pamunuan ni Dr. Edwin Mercado. Katulad po ng tinatawag na mabilis, no? At the end of the 2025, tayo po ay nakakapagbayad na at nakakapagproseso ng ating claims on the average of 20 to 23 days. Na ito ay dati, ang nasa batas po ay dapat tayo makapagproseso ng 60 days. So, kung matatandaan nyo po, dati ay may mga nagiging reklamo pa ang ating mga ospital na tayo ay nagkakaroon ng backlog or hindi nakakapagbayad. Pero ngayon po, bago matapos ang 2025, tayo po ay nakakapagbayad na ng good claims ng around 20 to 23 days. So, talagang napapabilis na po natin ang ating proseso at ang talagang nilalayon nga ng ating tagapangulo, si Dr. Mercado, ay mapababa pa ito sa 7 days processing. So yan po ang mga examples ng tinatawag na mabilis. Para naman po doon sa patas na benepisyo ay bago po natapos ang 2025, tayo ay nakapagbayad ng around 300 plus billion pesos sa benefit payment, which is 86% increase doon sa 2004 na around 170 billion pesos lamang. So ito po ay dahil tayo patuloy na nagpapalawak at nag-i-introduce ng mga bagong benepisyo para po maramdaman ng ating mga miyembro na patas ang benepisyo na kanilang natatanggap doon sa kanilang ibinabayad sa PhilHealth. At syempre doon po naman sa mga mapapagkatiwalaan, kung makikita nyo po at mabibisita nyo ang ating website at www.philhealth.gov.ph, meron po tayo mga transparency seal or transparency portal na kung saan nakalagay po doon yung ating mga tinatawag na financial statement, yun pong ating mga procurement projects, para po nakikita ng tao kung saan napupunta ang perang kanilang ibinabayad sa PhilHealth. Ganon din po ang pag-i-introduce natin ng digitalization at ang paggamit natin ng AI. So yan po ang mga ilan sa halimbawa kung paano natin natutupad yung ating mission na mabilis, patas at mapapagkatiwalaang korporasyon. Samantala po no, Doc Ish, ano-ano po ang mga konkretong hakbang na ginagawa ng PhilHealth upang mas mapabuti po no ang primary care services sa buong Pilipinas? Well, gaya po ng nabanggit natin, ang atin pong focus ngayon or ang ating priority ay ang pagpapalawak ng ating primary care benefit program na tinatawag nating YAKAP. Kaya po nung ito ay nasimulan natin nitong 2024 at ngayon po dati meron tayong libreng check-up or konsultasyon, 13 laboratorio at 21 drugs. Pero ngayon na-expand na po natin ito with additional 54 drugs, so 75 drugs na po ang libre at na-expand na rin po natin yung ating laboratory to include screening tests for breast cancer, for lung cancer, liver cancer, and colorectal cancer. Kung makikita rin po ninyo, ay patuloy tayong nag-expand ng access para mas marami pong Pilipino ang makakuha nitong mga serbisyong ito. Actually nga po, katulad ngayong Pebrero, yun po kasing gamot or yung pagkuha ng libreng gamot ay full implementation po siya sa NCR. Pero nais po natin ngayon 2026 na ito ay maging nationwide implementation na. Actually, ngayon pong Pebrero, ang ating Pangulo, Dr. Mercado, ay maglulungsad ng gamot sa Cebu bukas, sa Davao, sa Cagayan de Oro, at sa Region 2. And hopefully, bago matapos ang taon, sana po ay nationwide implementation na po ito. Samantala po no, sa tema pong kayakap ang Pilipino sa sa kalusugang sigurado. Paano po tinitiyak ng PhilHealth no, lalo na po no, para doon sa mga matatawag po nating vulnerable sectors
ay kumbaga po ay sila po ay nabibigyan ng sapat po na proteksyon? Well, yan pong tema na yan ay tema ng ating ika-31st anniversary na ito po'y nangyari kahapon ng Feb 14 kasi ang amin pong batas ay na-signan noong Feb 14, 1995 creating the Philippine Health Insurance Corporation. Kaya anniversary po namin kahapon, 31st. At syempre alam naman po natin na nasa batas po na bawat Pilipino ay miyembro na ng PhilHealth at lahat po ng miyembro ay dapat nakakakuha ng benepisyo kaagad-agad. So yan po ay patuloy nating ipinapatupad at lalong-lalo na nga po it will help especially the vulnerable sectors kasi unang-una yung pong ating mga vulnerable sectors ay hindi naman po natin sinisingalan ng premium, rather ang nagbabayad po ng kanilang premium ay ang national government. Kung kaya talagang ang ating pong mga kababayan, lalong-lalo na nga yung mga nasa vulnerable or mahihirap na sektor ay talagang nakakakuha ng benepisyo sa PhilHealth. Mm. And speaking of pagpapalawak po no ng mga benefits po no mula sa PhilHealth, ano po yung mga masasabi po natin na bagong enhancements o dagdag na benepisyo na dapat po malaman o abangan po ng publiko para sa taong 2026? Well, dun po sa 2026 meron po kaming benefit plan. Pero syempre hindi ko muna po i-announce sa inyo kung ano itong mga pagkakasakit na ito because ang lahat po na ito ay kailangan dumaan sa pag-aaral at pag-aproba ng ating Board of Directors na pinangungunahan po ng ating Sekretaryo, Dr. Ted Edbosa. Pero aasahan po ng ating mga miyembro na patuloy po ang ating pagpapalawak at paglalabas sa mga bagong benepisyo this 2026 at sa mga susunod pang taon. Doc Ish, mapunta naman tayo dun sa tinatawag po na Open Heart Z Benefit Package at syempre yung coordination o pakipag-ugnayan no, with the Philippine Heart Center. Para po sa mga hindi nakakaalam, ano po ba ang saklaw nitong Open Heart Z Benefit Package na ito? Well, meron po tayong tinatawag na special benefit. Ito po yung Z-benefit for catastrophic cases na kung saan ito po isang kompletong pakete na nagsisimula from diagnostics hanggang rehabilitation, kasama na rin po dyan yung mga operasyon at gamutan. Ito naman ay hindi lamang para sa open heart surgeries pero napakarami pong kino-cover nito katulad ng cancer, kidney transplantation, pati po yung mga bali or mga kinakailangang prosthetics natin, ayan po ay covered din na ating Z-benefit package. Pero for the open heart surgeries, meron po tayong Z-benefit package for bypass graft or coronary artery bypass graft na dati po ay around 500,000, ngayon ay nasa around 860 or 900,000 na. Meron din po tayong yung Z-benefit para sa ventricular septal defect or yung pong butas sa puso ng mga kabataan na ngayon po ay umaabot na sa 600,000. Ganon din po yung tinatawag na correction ng tetralogy of Fallot or yung mas kilala sa blue baby syndrome, nasa 600,000 na din po. At lalong-lalo na yun pong ating pagkakaroon ng heart attack or acute myocardial infarction na nangangailangan ng emergency angioplasty na dati ay 34,000, ngayon po ay 514,000 na. So yan po, ganyan po kalaki yung ini-increase ng ating mga benepisyo ngayon. Siguro po no, eto naman po no, ano po yung kahalagahan na putol ang ating communication with Doc Ish. Tawagan lang muna natin siya para kanya po marinig no yung buo po natin na katanungan. Ayun, Doc, naputol po tayo. So, ito po yung next question. Ano po yung kahalagahan ng pakikipagtulungan po ng PhilHealth sa Philippine Heart Center sa pagpapalakas po ng cardiovascular care? Well, dahil ang Philippine Heart Center po, ang reference hospital natin, so sila po ang isa sa mga kinakausap natin para kumuha ng expert opinion, para po sa experience kung paano ang gamutan ng mga cardiovascular diseases. Kung kaya napaka-importante po ng ating pakikipag-collaborate with the Philippine Heart Center. Dahil nga po sa kanila, sila po ang center
gaya ng sinasabi, para po doon sa mga sakit sa puso, ay sila po ang ating tumatayong reference hospital. Mm. At ito po 'no, malaki po yung itinaas ng package rates para dun sa coronary artery bypass graft o CABG, yung, closure of ventricular septal defect at yung, total correction of, tetralogy of Fallot, which is yung nabanggit niyo kanina nitong, taong 2025. Ano po ang naging basehan para sa mga hindi po nakakaalam sa pagtaas nitong mga package rates para sa mga nabanggit na ito? Well, alam naman po natin na nagkakaroon ng mga bagong gamutan, bagong devices, bagong technology, at syempre nagkakaroon po ng inflation. So kailangan natin ma-review ang ating mga packages at kung kinakailangan nating i-increase or expand, ine-expand po natin katulad nga nitong sa mga nabanggit mong pagkakasakit. Pangalawa, ay ninanais po natin na mababaan or bumaba yung tinatawag na out of pocket ng ating mga miyembro. Kung kaya talagang kinakailangan nating itaas ang ating mga benepisyo para konti na lamang po yung babayadan ng ating mga miyembro. Mm. At saklaw din po pala 'no nitong, Z-benefits ang heart valve repair at replacement, pati na rin po yung cardiac rehabilitation. Paano naman po, makaka-avail po 'no, ang mga miyembro po 'no ng PhilHealth ng mga benepisyong ito? Well, unang-una syempre mahalaga kung sila po ay registered na sa PhilHealth para sila ay meron ng unique number. At kung halimbawa po nananais nila na makakuha nung tinatawag na Z-benefit package, ay kinakailangan po na sila ay doon magpunta sa contracted hospital para po doon sa sakit na yon. Kasi hindi naman lahat ng ospital ay kayang mag-opera ng puso. Mm. So kinokontrata po natin yung mga ospital na yan at ang buong listahan po niyan ay makikita sa ating website at www.philhealth.gov.ph. Kapag ka po sila ay na-diagnose na ng sakit na ito at kinakailangan ng mga operasyon na yan, ay sila po ay i-apply ng ospital para ma-authorize na makagamit ng Z-benefit package. At once na-aprobahan po ng PhilHealth, then i-schedule na po yung operasyon. Mm. Punta naman po tayo dun sa outpatient and no co-payment policy. Para po sa mga may rheumatic fever or rheumatic heart disease, paano po sila makaka-enroll sa outpatient benefit package sa ilalim po ng PhilHealth Circular 2019-0005? Ganun din po ang proseso kapag sila po ay na-diagnose na merong RF or rheumatic fever or RHD, then sila po ay i-enroll at ipre-authorize ng PhilHealth at kapag ka po na-aprobahan na ito, then magsisimula na po yung pakete na makuha po nila para po sa gamutan ng RF-RHD. Mm. Eto naman po 'no, para lang po sa kalinawan po 'no, maaari niyo po bang linawin ang patakaran tungkol dun sa no co-payment para sa mga naka-admit sa ward accommodations ng PhilHealth contracted facilities? Well, yun pong no-co payment natin, dalawa po yan. Kung under the Z-benefit package po, kung ikaw po ay naaprubahan sa Z-benefit package, pero ikaw ay sa ward or pinili mo na sa ward accommodation, then dapat wala ka nang babayadan, no co-pay na. Meron din po tayong general policy ng no co-payment na kung saan pag ikaw ay na-admit sa ward or sa basic accommodation ng government facilities, and 10% of the beds naman ng private hospitals, dapat po ay no copay kayo or wala na kayong babayadan pa, wala nang sisingilin sa inyo ang mga ospital. Mm. At bago ko po kayo pakawalan na Doc Ish, ano naman po 'no, ang inyong mga paalala sa mga miyembro ng PhilHealth upang masigurong tuloy-tuloy at maayos po ang kanilang mga matatanggap na benepisyo? Well, kung may mga karagdagang katanungan po sila, pwede pong tumawag sa ating 24/7 hotline at 028-662-2588 para po sa kanilang kalinawan. Kung meron po naman, pwede rin silang mag-email sa ating Action Center at philhealth.gov.ph or pwede po nilang mabasa ang ating mga polisiya sa ating website at www.philhealth.gov.ph. Ganun din po sa eGov app. Ang akin lang pong gustong paalala sa lahat ng Pilipino, sana po ay makapagpa-register na tayo
sa ating Yakap Clinic of Choice para po makuha na natin ang libreng serbisyo katulad ng check-up, laboratorio at mga gamot para po tayo ay may layo sa sakit. Ang objective po nito ay para kung sinong may mga nararamdaman ay mapagaling natin at kung sino naman ang mga walang nararamdaman ay mapanatili nating malusog at walang sakit. And with that, maraming salamat po Doc Ish sa pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat din po at magandang tanghali sa ating lahat. At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon ang Senior Vice President, Health Finance, Policy Sector at tagapagsalita rin ng PhilHealth, walang iba kundi si Dr. Israel Francis A. Pargas. Tayo dadako na sa ating balitaan. Sa iba pang mga balita, kinumpirma ni Energy Secretary Sharon Garin na isa pang kontrata ng Solar Philippines ang nire-review nila para sa isa pa na naman o sa isa na namang issue ng paglabag. Kasunod ito ng termination ng aabot sa 12,000 megawatts na kontrata ng Solar Philippines na pagmamayari ni Batangas Representative Leandro Leviste na may 24 billion pesos penalty pa na hindi nababayaran. Ani Garin, oras na magkaroon ng violation sa kontrata ay kinakailangan talagang palagutan ito kahit sino pa ang nagmamayari nito kahit o kaya wala rin basehan ang sinasabi ni Representative Leviste na ang hakbang ng Department of Energy o DOE ay isang political persecution. There's one more that we are evaluating and I'm waiting for the bureaus to do their assessment. Di ko kasi alam kung anong status because it's the bureau that takes charge of that, legal, technical, and financial that will assess kung terminate or not to terminate. Not yet. We've issued termination letters and demand letters also. And so far, walang bayad. So since there was no compliance with our demand, then we have forwarded the issue to the Ombudsman and to the DOJ also. Energy Secretary Sharon Garin. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, BRP Miguel Malvar lalahok sa Multilateral Naval Exercise 2026 sa India. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Nasa Basakupat ng India ang BRP Miguel Malvar. Sakay ang mga tropa mula sa Philippine Navy. Ito para lumahok sa 3rd Indian Navy International Fleet Review. Ngayon din sa Multilateral Naval Exercise Milan 2026 na kung saan ay pangungunahan ito ng Indian Navy. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sasali ang Philippine Navy sa isang naval exercise na gagawin sa India at ito rin ang unang foreign mission ng BRP Miguel Malvar. Ayon sa Naval Defense Command, malaking hakbang ito sa pagpapalakas sa maritime diplomacy at regional cooperation ng bansa. Makikibahagi ang Philippine Navy sa multinational maritime operations, professional exchanges at international maritime seminar na dadaluhan mga hepe ng hukbong dagat, senior leaders, scholars at iba pang eksperto. Patuloy ito ayon sa Navy na lumalawak ang papel ng Pilipinas sa international naval diplomacy, gayon din sa pagsusulong ng kapayapaan at sa seguridad sa rehiyon ng Indo-Pasipiko. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, nagkaroon ng professional exchanges sa pagitan ng Royal Australian Navy at Philippine Navy sa pagdaong ng Anzac-class ship na HMAS Toowoomba sa Subic Naval Base sa Zambales nitong Pebrero 13. Kasama rin sa naging exchange ng dalawang navies ay ang pagbabahagi ng Royal Australian Navy ng kanilang best practice, partikular ang tinatawag na replenishment at sea exercise. Sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Arlene Martinez, partikular na
Kanilang natutunan sa pagsasanay ay ang vertical at horizontal replenishment na mahalaga para sa resupply at refuel mission sa isang naval operation. Layunin ng port call ng Australian Navy ship sa Subic na paghusayin at palakasin ang interoperability capacity ng mga barko ng Pilipinas bilang bahagi ng commitment sa regional security at stability. We as well as our Philippine fleet participants, sir. So this activity, their port visit and the exchanges they made enhanced maritime collaboration. It also strengthened and enhanced our operational interoperability. Yeah. And it just shows our commitment to regional security and stability, sir. All right. So there was a Ang tinig ni Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Arlene Martinez. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Pilipinas at Italy formal nang lumagda ng panibagong bilateral defense cooperation na magpapalakas ng military ties ng dalawang bansa. Yan ay ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Ang kabuuan, ihahatid sa atin ni AJ Ignacio. Formal nang lumagda ng panibagong bilateral cooperation ng Pilipinas at bansang Italy para sa panibagong kooperasyong pangmilitar ng dalawang bansa. Kapwa lumagda si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro at si Italian Minister Defense Guido Crosetto upang muli palawigin pa ang natapos ng bilateral agreement hinggil dito. Ayon ni Sec Lazaro na isang malaking indikasyon ito sa Pilipinas dahil sa ilalim ng bagong defense cooperation ay magkakaroon ng dalawang bansa ng defense co-production sa pangunguna ng logistics at technology collaboration para sa mas masigasig o pagsigasig ng mga armas na makakatulong sa maritime defense ng Pilipinas. Muli naman siniguro ni Italian Minister Defense Guido Crosetto na patuloy ang pag-alalay ng Italy sa ating bansa pagdating nga sa usaping pang-militar at defense cooperation ng dalawang bansa. Wala pa rin dito sa DFA. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, personal na pakipagdialogo ng Senado sa Chinese Embassy isusulong ni Senador Ping Lacson. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Imumungkahi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson kay Senate President Vicente Sotto III na magkaroon ng dialogo ang Senado sa mga opisyal ng Chinese Embassy. Ito'y kasunod ng naging pahayag ni Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan na handa itong makipag-usap sa mga lider ng Pilipinas para mapahupa ang palitan ng may init na public statements. Para kay Lacson, maituturing na good opening ang pahayag na ito ng Chinese Ambassador na dapat nilang kunin. Dahil dito, imumungkahi ng Senador kay SP Sotto na ang Senado na ang mag-initiate ng usapan para magkaunawaan ang dalawang panig. Matatanda ang ilang senador at maging ang buong Senado ang pinatungkulan ng mainit na public statements ng Chinese Embassy at ilang opisyal nito lalo matapos pagtibayin na mataas sa kapulungan ng isang resolusyon na nagkukondena sa aksyon ng embahada. Ayon kay Lacson, maaaring isama sa meeting ang Senate leadership, si Senate Committee on Foreign Relations Chairman Senador Erwin Tulfo at ilang miyembro ng minority bloc na gustong sumama. Mainam rin anyang makadalo sa dialogo si Senador Kiko Pangilinan na siyang may akta ng Senate resolution, gayon din si Senadora Risa Ontiveros na isa sa mga pinatungkulan ng public statements ng Chinese Embassy. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, sinasabing Chinese spy na Mongolian national arestado ng Bureau of Immigration o BI. Ang kabuong ulat ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco.
Arestado ng Bureau of Immigration ng BI ang isang Mongolian national sa Iba, Zambales dahil sa hinihinalang aktibidad na may kaugnayan sa pag-espiya at banta sa pambansang seguridad. Isinagawa ang operasyon nitong nagdaang linggo, February 12, ng mga operatiba ng Bureau of Immigration Intelligence Division Special Response Team sa pakikipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines, kabilang ang 69th Infantry Battalion at 7th Infantry Division sa isang aviation school sa Barangay Lipay, Dinggin. Kinilala ang naaresto na si Bold Batar, Bold Erdene, 30 anyos, graduating pilot student ng nasabing akademya. Ituturing siya ng Bureau of Immigration bilang undesirable alien dahil sa umano'y paglabag sa kondisyon ng kanyang pananatili at pagiging banta sa interes at kaligtasan ng publiko. Batay kasi sa intelligence information, nagtapos umano ito bilang jet fighter pilot at may hinihinalang kaugnayan sa pamahalaan ng China. Sa isinagawa namang flight exercises, napaulat na nagsasagawa rin ito ng aerial photography sa Iba Airport at sa kalapit na Palawig River na may layong humigit kumulang 5 nautical miles mula Paliparan. Dinala ang dayuhan sa Bureau of Immigration Main Office sa Maynila para sa booking, medical examination at biometric processing bago inilipat sa Bureau of Immigration Warden Facility habang nakabinbin ang deportation proceedings laban dito. Mula pa dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, panukalang Defense Driving Protection Act, suportado ng NAPOLCOM. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Nagpahayag ng buong suporta ang National Police Commissioner NAPOLCOM sa panukala ni Senator J.V. Estrada na Senate Bill No. 338 o ang Defensive Driving Protection Act. Layo ng panukalang amyendahan ng Article 124 ng Revised Penal Code para maiwasan ng arbitrary detention habang ongoing investigasyon sa mga aksidenteng ginasasangkutan ng mga motorista. Nagugat ito sa kaso ng driver sa insidente sa EDSA Roosevelt noong February 11 kung saan kinailangang ilagay sa kustodiya ang inosenteng driver dahil bahagi ito ng Standard Operating Procedure. Ayon sa NAPOLCOM, napapanahon ng reformang ito para maitamang issue sa traffic enforcement na nakakaapekto sa mga inosenteng driver. Gate ni NAPOLCOM Chief Commissioner Ralph Calinisan, hindi dapat otomatikong ikulong isang motorista kung may malinaw na ebidensyang wala naman siyang kapabayaan. Kasunod nito ay hinikayat ng NAPOLCOM ang mga mambabatas na iprioridad ang pagpasa ng batas para sa mas makatarungan traffic enforcement. Mula sa NAPOLCOM para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, bagong patakaran ng Department of the Interior and Local Government o DILG kaugnay sa International Sister City Agreement ng mga lokal na pamahalaan ikinalugod ng isang mambabatas. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Suportado ni Akbayan Party List, Representative Percy Sandania ang bagong patakaran ng DILG na makipag-ugnayan muna sa mga embahada, konsulado at missions ng Pilipinas bago pumasok sa International Sister City at Town Twinning Agreements. Nagapaloob sa Memorandum Circular 2026-004 na layong tiyakin ang mas maayos at tigas na ugnayan ng mga LGU sa mga dayuhang partner. Ayon kay Sandania, isinulong din nila noon ang House Resolution 39 upang i-review at kung kinakailangan ay i-rescind ang umiiral na Sister City Agreements sa pagitan ng ilang LGU ng Pilipinas at China. Anya walang garantiya ang mga kasunduang ito sa kaligtasan at seguridad ng mga Pilipino. Binigyan din niya ang insidente noong April 2025 kung saan 3 Pilipino ang inaresto ng China dahil sa umano'y gawa-gawang kaso ng pang-iispiya. Umaasa naman ang mababatas na sa pamamagitan ng bagong polisiya ay magiging mas maingat ang mga LGU sa pakikipagkasundo sa mga foreign government entities. Git nga na ang mga kasunduang pang-internasyonal ay hindi dapat maging daan upang malagay sa alanganin ang soberanya na bansa at ang kapakanan ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, formal na binuksan kamakailan sa Parañaque ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA Seafarers Welfare Center, kung saan iisang lugar na lamang ang pupuntahan ng ating mga mandaragat kapag sila ay mag-a-avail ng mga serbisyo ng ating pamahalaan. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni OWA Administrator Patricia Yvonne P.Y. Kaunan na ang pagbubukas ng naturang Seafarers Welfare Center ay bahagi ng pagsunod sa Republic Act No. 12021 o Magna Carta of Filipino Seafarers na naisabatas noong 2024. Ayon kay Admin Kaunan, ang OWA ay inatasan sa ilalim ng naturang batas na magtayo ng hindi bababa sa siyam na Seafarers Welfare Center o centers sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Isa doon, of course, ang Metro Manila. Masabi ko na yung mga lugar, Steph. Metro Manila, Pangasinan, Bulacan, Cavite, Batangas, Iloilo, Cebu, Cagayan de Oro City, and Davao City. And sinabi rin doon na pwede rin sa mga ibang lugar na ma-determine ng OWA na kakailanganin ng ganitong Seafarer Welfare Center. Tala ani Admin Kaunan kabilang sa mga ahensyang katuwang ng OWA sa pagbibigay serbisyo sa bagong bukas na Seafarers Welfare Center sa Parañaque ang Department of Migrant Workers, Public Attorney's Office, Social Security System, Government Service Insurance System, Pag-ibig, Technical Education and Skills Development Authority at National Maritime Polytechnic. Ibinahagi rin ng OWA official na mayroon din silang kolaborasyon sa non-government organizations o NGOs sa pagtulong sa ating mga mandaragat at kani-kanilang pamilya. Isa dyan yung love yourself na napaka-importante because our partnership with them focuses not only on HIV awareness but yung sexual health na marami tayong mga OFWs and seafarers na minsan na nagkakaroon ng kumbaga ng agam-agam lalo na kung halimbawa malaman nila that they are, for example, meron silang ganitong klaseng mga concerns, hindi nila alam kung saan sila pupunta, Steph. So importante na lahat 'yon ay nasa isang lugar na lang. Isa na lang ang pupuntahan nila. And dito sa Metro Manila, ito yung binuksan natin itong before mag-Valentine's Day. OWA Administrator Patricia Yvonne P.Y. Kaunan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, bumisita sa tanggapan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA kamakailan ang ilang opisyal ng pamahalaan ng Germany upang pag-aralan ang mga polisiyang nakalaan para sa mga Overseas Filipino Worker o OFWs. Ibinahagi ni OWA Administrator Patricia Yvonne P.Y. Kaunan sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service na kabilang ang Germany Embassy dito sa Maynila at German Parliament, partikular mula sa Committee on Labor and Social Affairs sa delegasyon na nagtungo sa kanilang tanggapan. Ani Admin Kaunan, kanilang inilibot ang German delegation sa iba't ibang pasilidad ng OWA, kabilang na ang kanilang e-card membership facilities at alagang OWA botika at klinik. Nabanggit din ng OWA official na nabisita rin ng German delegation ang airport lounge sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Masaya tayo na nandoon at binisita tayo ng ambassador ng Germany, Ambassador Pfaffer-Noschke and of the German Embassy in Manila. And kasama niya, of course, members of the parliament ng Germany at napaka-interesado nila sa trabaho at sa work ng OWA. Naiikot natin sila sa iba't ibang pasilidad ng OWA, including our Migrants Brew, our e-card membership facility. At tuwang-tuwa rin sila doon sa ating libreng butika at clinic. At masaya rin ako at nabisita nila yung airport lounge natin, Steph, sa Terminal 3. Ang tanong nga nila enough ba ang budget ng OWA at ang personnel, no? And siguro ang overall mensahe nila is
tuwang-tuwa sila at napapabilib sila kung paano alagaan ng pamahalaan ang ating mga OFWs at iba't ibang mga pasilidad at mga programa at serbisyo. OWA Administrator Patricia Yvonne P.Y. Kaunan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Pilipinas pangalawa sa pinakamalaking exporter ng saging sa buong mundo. Narito si Charmaine Cristobal para sa balita. Nasungkit muli ng Pilipinas ang posisyon bilang ikalawang pinakamalaking exporter ng saging sa buong mundo. Ayon sa Food and Agriculture Organization, ang Pilipinas ay nakapag-export ng halos 3 milyong metrikong tonelada ng sariwang saging noong nakaraang taon. Matatandaan na taong 2023 nang makuha ng Guatemala ang posisyon na ito sa Pilipinas dahil sa epekto ng pabago-bagong panahon sa bansa. Samantala, nananatili naman ang bansang Ecuador bilang pinakanangungunang bansa na nagsusuplay ng saging na nasa higit 6 na milyong tonelada. Dagdag ng FAO, ang pagbangon ng Pilipinas mula sa mga nagdaang sunod-sunod na bagyo ang muling nagpabuti sa produksyon ng mga pananim gaya na lamang ng saging. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugson ang ating mga regional news. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Project Isabel ng Gamu Police Station sa Isabela inlunsad laban sa mga insidente ng Violence Against Women and Children o VAUC. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw. Agtultuloy ang papapigsaan ti Gamu Police Station iti probinsya ti Isabela ti advokasya da supiat kadagiti insidente ti kinaranggas kadagiti babae. Iti panangidaulo ni Chief of Police Police Major Louis J. Felipe na ipakaammo ti Project Youth and Women Safety Through Awareness, Barangay Engagement and Legal Literacy when Isabel kadagiti opisyalis ti barangay kanda dumapay nga advocate kas paset ti inisyatiba ti pulisya EJ Ili ti Gamu. Dinarayan dagiti barangay official, Violence Against Women and Their Children Desk Officer kan dagiti force multiplier manipod kadagiti na duma-duma a barangay ti panaguumong para iti proyekto. Iti mansay ng ipagganatgat ni Major Felipe M. Manamnam ang makatulong iti komunidad, tinasawa proyekto tapno mapagtalinaed ti kinatalnakan kinatalgad ti tunggal babae kan dagiti uubing kadagiti masakupanda. Iti implementasyon ti Project Isabel, masurwan dagiti opisyal ti barangay kan dagiti volunteer tapno manapaspas kan insigida masulbar dagiti anya manakaso ti kinaranggas iti lugar da ket maipaayan ti hustisya kan proteksyon dagiti biktima. Dalan met daytoy iti panangbukal da iti barangay prevention advocates tapno adada ang agbalin nga epektibo dagitoy akatulungan iti advokasya. Manipod syudad ti Tugigaraw daytoy ni April sa Lucan Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakoy naman natin ang Baguio City, mahigit 1,000 ghost patients sa ilalim ng YAKA program sa Cordillera iniimbestigahan. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Nakumpirmar iti Philippine Health Insurance Corporation apimusay dagiti nasurok sa ngaribong ang ghost patients iti sidong iti konsulta package when yaban ang kalusugan program yakap iti Region Cordillera. Sigon kini PhilHealth Regional Vice President Dr. Dominga Gadgad, nagturong iti PhilHealth Cordillera Legal Team kadagiti maseknan nga Local Civil Registry Office ken sementeryo tapno mapanaktakan iti impormasyon. Nasa una ang nabalaagan kadagiti consultant yaka providers kas iti rural health clinics ken dadumang nga ospital anang isamitay tinagan nagiti pimusa nga individual nagpakonsulta kadakwada ngem kinapudnuna ket saan. Manarimaan iti panakpaila iti kaso kontra kadagiti providers ken rumbeng amang isamiteda iti pamalawag no anya iti napasamak. Imbinglay ni Dr. Gadgad asan daytoy nga mamati naarami digiti doktor wenno health officers anang isamite kadakwada iti first encounter patient apimusayan. Impanamnaman na nga addang dagiti may patpatungpal nga addang tapno maliklikan nga maulit iti napasamak. Nabukal iti PhilHealth Check Utility ken kasapulan nga adda iti mutual care agreement iti nagbaitan iti healthcare facility ken pasyente nga agnumar iti yakap. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar, nangipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac. Mga alkalde ng Catanduanes at Department of Education o DepEd nagpulong para pabilisin ang paggawa ng mga silid-aralan sa isla. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Rosie Nieva. Nagtiripon ang mga opisyal kang Catanduanes asin Department of Education nganing parikasan ang pagpapatindog nin mga classrooms asin mga school buildings sa probinsya. Pinanginotan mismo ni Governor Patrick Asanza ang nasambitan ng pagtiripon. Sa naging talakayan, bigla tagdigdi ang propostong direktang i-download ang pondo sa mga munisipalidad nganing maparikas ang implementasyon kan konstruksyon asin masiguro ang mahigot na monitoring kan mga lokal na gobyerno katabang ang DepEd. Obheto kan lakdang na ini na maparikas ang pagpapatindog asin pag-repair kan mga pasilidad na pang-edukasyon. Ini alinsunod sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. na parikasan ang school infrastructure project sa bilog na nasyon. Sigun sa report, partiman kan pagtiripon ang konsultasyon katakod kan classroom building acceleration program para sa probinsya na piglala omang magpaparikas pa sa pagsimbag sa kakulangan kan mga classroom sa isla. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Puntahan naman natin ang Kabisayaan. 58 magpartner pinag-isang dibdib sa Tagbilaran City sa libreng kasalan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Formal nga nagninyo sa adlaw mismo sa Valentine's Day ang ana sa 58 kaparisan nga mga tagbilaranon ato sa gihimong libreng kasal sa lokal na kagamhanan sa Dakbayan. Programa kini sa Tagbilaran City LGU pinanguluhan ni Mayor Jane Yap ug katimbang ang Diocese of Tagbilaran. Dili lamang civil wedding ceremony ang gipahigayon apan usa ka church wedding sud sa St. Joseph the Worker Cathedral sa Tagbilaran City. Ikaduhang tuig na kini sa mass church wedding gikan sa naandan nga civil ceremony sa nilabay nga mga katuigan. Si Father Gerardo Saco
ako ang gihimong officiating priest kinsa may kasamtangang diocesan administrator samtang wa pay gitudlo ang bagong obispo nga hulip sa karon arsobispo sa Sugbo nga si Alberto Abet Uy. Human sa misa usa ka reception ang gisunod sa Plaza Rizal nga atbang ra usab sa katedral. Usa ka full wedding package ang giandam sa LGU gikan sa gisulob ug gamit sa gikasal, dekorasyon, photo ug video coverage ug uban pang detalye sa usa ka ingranding kasal. Pagkaugma Pebrero 15 gipahigayon ang laing mass wedding alang sa 34 kaparisan nga mga non-Catholics didto sa Tagbilaran City Hall atrium. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Dadako na tayo sa Iloilo. Nasa 14,000 bayanihan SIM cards ipinamahagi ng Department of Information and Communications Technology o DICT Region 6 sa mga paaralan sa lalawigan ng Iloilo. Narito si Janelle Baclay para sa balita. Yara sa 13,900 kabayanihan SIM card ang napanagtag sa Department of Information and Communications Technology Region 6 sa mga estudyante kag manunudlo gikan sa 7 ka banwa sa Iloilo. Ini kabahin sang One SIM ng Bayan Program Bayanihan SIM Project nga isa ka proyekto sa national government nga naghatag sang SIM cards nga may libre nga 25 gig mobile data kada bulan sa sulod sa isa ka tuig. Ang SIM card ginhatag sa 30 tanang kaeskwelahan sa probinsya sa diin 5 ang nahamtang sa Ahoy, 6 sa Carles, 7 sa Kalinog, 2 sa Lambunaw, 4 sa Banwa sang Lemery, 4 sa Maasin, kag 2 sa San Rafael. Ang bayanihan SIM card ginalauman nga makapulig sa paghatag sang kaalam oportunidad kag mas masanag nga buwas damlag para sa kada Pilipino. Gikan sa Iloilo para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao, pagtatakda ng minimum wage para sa mga manggagawa sa Rehiyon 11. Tinalakay sa ginawang public hearing sa pagitan ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 11 at management ng mga pribadong kumpanya. Ang detalye ihatid sa atin ni Maselda Salia mula sa Davao. Nagtigom ang mga representante sa labor ug management gikan sa Davao Region atol sa gimong public hearing kabahin sa pagtakda sa minimum wage alang sa pribadong sektor ug mga kasambahay. Gipangunahan ang aktibidad sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board 11 aron masiguro nga ang mga polisiya sa suhulan matubag o mutubag sa kahimtang sa mga mamumuo ug mga negosyante. Gipanguluhan ni Randolph Pensoy, Regional Director sa Department of Labor and Employment 11 ug Chairperson sa Wage Board ang pagpaminaw nga gitambugan sa hapit 200 ka partisipante sa Grand Regal Hotel samtang aduna usab ni salmot pinaagi sa virtual platform. Gipasabot ni Pensoy nga importanteng madungog ang tanang sektor tungod direkta kining makaapekto sa panginabuhi sa mga mamumuo ug sa pagpadayon sa operasyon sa mga negosyo. Sa diskusyon gihatagan og bili sa labor sector ang panginahanglanon sa dugang suhol dugang suhulan aron nga makaapa sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Samtang nagpahayag usab og kabalaka ang mga management sector sa posibleng epekto niini sa ilang mga galastuhon o kaligon sa negosyo. Gipasalig sa Wage Board nga susihon pag-ayo ang tanang baruganan og datos sa dili pa mohimo og desisyon, di mamahimo pang makapasa og position paper ang mga stakeholder hangtod sa Pebrero 18 ning tuiga. Gikan dinhi sa Davao City, Marcel Mamondasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salia mula sa Davao. Dadakoy na natin ang Butuan. Halos 10,000 senior citizens sa Caraga Region na benepisyohan ng Expanded Centenarians Act kabilang ang 36 na centenarians. Pakinggan ang balita mula naman kay Jocelyn Morano.
National Commission of Senior Citizens, pinaagi ni Project Development Officer 5, Attorney Florence June Bantugan, mapasigarbuhong mitaho nga mokabat sa dulan 10,000 ka mga senior citizens sa Caraga Region ang nakadawat na sa ilang cash gift human miabot sa edad 80, 85, 90, 95 ug 100 years old. Sukad mabalhin sa NCSC ang implementasyon sa RA 111982 o ang Expanded Centenarians Act, natala sa rehiyon ang 9,686 grantees, diin kapin 100 million pesos ang napagawa sa NCSC Caraga. Sa maong ihap, kinadaghan ng octogenarians ug nonagenarians anaa sa Surigao del Sur sa ihap nga 2,371. Samtang duna usay kinatibuk ang 36 ka mga centenarians sa Caraga Region ang natunulan sa tig 100,000 pesos. Lakip ang letter of felicity nga pirmado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Karong tuig 2026, padayon ang validation sa NCSC Caraga alang nausab sa laing cash gift distribution nga gitakdang himuon quarterly agig pang-ila sa taas ng kinabuhi sa mga katigulangan ng rehiyon o sa nahimo nilang mahinungdanong kontribusyon sa komunidad. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadakuin na natin ang Marawi. Pamahalaan ng lalawigan ng Lanao del Sur, ginunita ang World Hijab Day 2026. Narito ang kawang ulat mula naman kay Malik Mambuay. Iterni na provincial ano del Sur sa World Hijab Day sanggay araw na 2026 ang ulalan ko Provincial Gender and Development agus sa Provincial Social Welfare and Development Office. Sa ikapayagan niya na si Alia Mujed Akibed Lukman as kanya ni Pigad Focal Person, inaloy niya sa kalagipantag o kasapang ikora to mga babayagin na natingin itoos ko parateya na ubantugan niya ng mga bayi. Leopan sanggan ng mga opisina na dumirapangpon sa mga umpungan ng mga bayi Prudencio Station Manager sa DXSO Radyo Pilipinas Marawi as si Bella Bishora Suredes Abdullah amyakap gerupon sa pangyat ko sangan ng mga bay kuwagama gusto kapagingad. Ayam yabolo yaban to sang kaya kalilimod na si Bay Rohani sa Sumda Dusman ayam mitong kuampungan at HP sa Bilpi sa Movint. Ayam po na mapiasya na may mga pagpun sa kalilimudaya na sa mga estudyante apun sa City Schools Division sa Marawi, Division of Lanao del Sur 1, Agugia Division of Lanao del Sur 2. So inadno na kambatalon na ayam yakatabalon na Gia Mindanao State University Training Center o di na UT sa Sirani Champion. First ranirap at Gemetal Filipino Islami at GPI agusikan ranirap ang Malabang National High School. Gibo si Malik Mambuhay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na po nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Thyroid cancer, pwedeng magamot kung maagang na-detect. Halos 90% ang 5-year survival rate ng mga taong na-diagnose ng thyroid cancer, lalo na kung ito ay na-detect ng maaga. Ang mga bukol sa leeg, hirap sa paglunok at paghinga, pamamaos, paninikip o pananakit ng leeg o lalamunan, at namamagang kulani o bukol sa leeg ng mga sintomas ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Magpakonsulta agad para magabayan sa angkop na gamutan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Nanganganib ang Pilipinas na makaranas ng malalaking pagkalugi sa ekonomiya dahil sa climate change, ayon yan sa pinakabagong ulat ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD. Kabilang sa mga banta ang pagtaas ng tubig dagat, matinding init at panganib sa mahalagang industriya na maaaring magpabagal sa paglago ng ekonomiya.
Sa kanilang Economic Survey of the Philippines, tinaya ng OECD na sa ilalim ng high emissions scenario, maaaring bumaba ang gross domestic product o GDP ng bansa ng 5% pagsapit ng taong 2040 at umabot sa 20% pagdating ng 2070. Malaking bahagi ng pagkalugi ay inaasahang magmumula sa pagtaas ng tubig dagat at pinsala sa lupa at infrastruktura. Maaari ding bumaba ang productivity ng manggagawa dahil sa heat stress habang maapektuhan ang pangingisda dahil sa pag-init ng karagatan at pagbago-bago ng marine ecosystem. Bilang isang tropical island nation na madalas tamaan ng bagyo, pagbaha at heat waves, nananatiling isa ang Pilipinas sa pinaka-vulnerable sa climate change. Babala ng OECD, maaaring magdulot ng mga epekto nito ng mas mababang produksyon, mas mataas na inflation, masikip na fiscal space at mas matinding hirap para sa mga mahihinang sektor. Tugma ang mga projection na ito sa pagtataya ng World Bank na nakikita ring malalaking pagkalugi sa mga susunod na dekada. Iminungkahi ng OECD ang pagtutok sa climate adaptation, kabilang ang climate resilient infrastructure, early warning systems at integrated land use planning. Kabilang din sa rekomendasyon ang pagpopondo sa nature-based solutions, mas mahigpit na building standards at public cooling shelters. Sa mitigation, hinihikayat ang pag-adapt ng long-term emissions target, pagpapalakas ng forestry at mangrove programs, mas agresibong coal phase-out at reforma sa water pricing upang mas maging epesyente ang paggamit. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iniulat ng Social Security System o SSS ang matatag na pag-angat ng kita nito matapos tumaas ng 58.4% ang net profit sa 142.97 billion pesos noong nakaraang taon habang lumampas na rin sa 1 trilyong piso ang reserve fund ng ahensya. Ayon kay Finance Secretary at Social Security Commission Chair Frederick Go, malinaw na mensahe ito sa mga miyembro ng SSS. Ligtas ang kanilang pensyon at tuloy-tuloy ang kanilang mga benepisyo. Dagdag ni Go, tugma ang pagbuting ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang pamamahala at pagandahin ang serbisyo sa mga miyembro. Sinabi naman ni SSS President at Chief Executive Officer Robert Declaro na bunga ito ng mahigpit na fiscal discipline, mas matatag na fund governance at mga reformang nakatuon sa pangmatagalang proteksyon ng kontribusyon ng mga miyembro. Itinuring niyang malaking tagumpay ang pag-abot sa trillion peso reserve bilang patunay ng maingat at responsableng pamamahala. Noong 2025, umabot sa 304.94 billion pesos ang naipamahaging pensyon at benepisyo para sa 5.66 na milyong miyembro. Umabot naman sa 61.11 billion pesos ang loan releases habang nakapagbigay ang pension loan program ng karagdagang tulong sa 1.2 milyong miyembro. Tumaas din ng 22.1% ang kabuang assets ng SSS na ngayon ay nasa 1.26 trillion pesos na lalo pang nagpapatibay sa pananalapi ng ahensya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahang aaprubahan ng World Bank ang $250 million na loan para sa Pilipinas upang palakasin ang monitoring at early warning systems at palawakin ang disaster risk management ng bansa pagsapit ng taong 2027. Batay sa dokumentong inilathala sa website ng bangko, ang proyekto tinawag na Technology-Driven, Human-Centered Climate and Disaster Resilience through Innovation for Vulnerable Empowerment o THRIVE Project
ay nakatakdang isalang sa board approval sa Pebrero 25 sa susunod na taon. Ang Department of Science and Technology o DOST ang magiging implementing agency. Ayon sa World Bank, layunin ng proyekto na palakasin ang kakayahan ng bansa na mag-monitor ng natural hazards at pagandahin ang risk information at early warning systems upang mas maging handa ang mga komunidad sa banta ng kalamidad. Nananatiling isa ang Pilipinas sa pinaka-vulnerable sa mundo, nangunguna sa World Risk Index at nakararanas ng humigit kumulang 20 bagyo kada taon. Pinangungunahan ng mga ahensyang DOST kabilang ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA at ang Advanced Science and Technology Institute ang pagpapatupad ng proyekto. Kabilang sa mga ilulunsad na hakbang ang modernisasyon at rehabilitasyon ng geophysical at hydrometeorological monitoring stations at iba pang kaugnay na infrastruktura. Binigyan din ng World Bank na ang pagtatayo ng mga monitoring station sa urban at rural areas ay maaaring magdulot ng social risk, lalo na kung matatagpuan sa lupang ninuno, sensitibong ekologikal na lugar, protected areas at coastal zones. Isasama ang mga ito sa safeguards at planning requirements ng proyekto. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, inalis na ng Department of Agriculture o DA ang pansamantalang ban sa pag-angkat ng poultry at poultry products mula sa Illinois at Wisconsin sa Estados Unidos, ngunit nagpatupad naman ng bagong pagbabawal sa mga padala mula Kansas dahil sa panibagong kaso ng avian influenza. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., batay sa pinakabagong animal health reports, hindi napasok ang Illinois at Wisconsin sa threshold para sa statewide trade restrictions kaya muling pinapayagan ang importasyon. Ngunit pansamantalang ipinagbabawal ang poultry imports mula Kansas matapos kumpirmahin ng U.S. Animal and Plant Health Inspection Service ang ilang kaso ng H5N1 highly pathogenic avian influenza sa iba't ibang county na lumampas sa 3-county threshold para sa import controls. Git ng DA, mahalaga ang hakbang upang maprotektahan ang lokal na poultry industry laban sa posibleng pagpasok ng sakit. Binanggit ni Chu Laurel na bagamat prioridad ang food security, hindi ito dapat isakripisyo ang kaligtasan ng publiko at ng mga lokal na poultry farm na bumubuhay sa libu-libong manggagawa. Saklaw ng bagong kautosan ang pagbabawal sa lahat ng uri ng domestic at wild birds at kanilang produkto mula Kansas, kabilang ang karne, itlog, day-old chicks at semen. Tanging mga kargamentong nasa biyahe na at na-produce noon o bago ang Disyembre 19 ang papayagang makapasok basta't kumpleto ang kinakailangang dokumento. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, 16 na Pebrero, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 58 piso at 6 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nakakahalagaan ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 45 piso at 77 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at kahalaga ng 8 piso at 41 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 43 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 79 na piso at 26 na sentimo. Nasa 68 piso at 77 sentimo ang euro, 42 piso at 68 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 15 piso at 48 sentimo.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Pasok na sa second round ng 2026 Women's Tennis Association o WTA 1000 Dubai Tennis Championships ang Pinay tennis star na si Alex Ayala matapos umatras ang kalaban niyang si Hailey Baptiste ng Estados Unidos dahil sa injury Lunes na madaling araw oras sa Pilipinas. Nakakuha ni Ayala ang unang set 6-4 matapos bumawi mula sa 1-2 na abante ni Baptiste at makapitas ng dalawang break para kontrolin ang laro. Tinapos niya ang set sa pamamagitan ng isang matalim na forehand cross-court winner na hindi na nasagot ng Amerikana. Sa unang game ng second set, nagpakita pa ng tapang si Baptiste, sinagip ang 5 breakpoint sa isang mahabang rally na umabot sa 7 deuces. Ngunit matapos makuha ang 1-0 na lamang, huminto siya sa paglalaro at nagpagamot dahil umano sa abdominal injury. Sa kabila ng nangyari, masaya si Ayala na umabante at pinuri pa ang Dubai crowd bilang isa sa pinakamahusay, sabay sabing sinisikap niyang namnamin ang bawat sandali sa court. Susunod niyang makakarap sa second round ang ika-6 na seed na si Jasmine Paolini ng Italy na may first round bye. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Matikas na sinimulan ng National University ang kanilang 6 feet campaign matapos talunin ang University of Santo Tomas 25-22, 29-27 at 25-19 sa UAAP Season 88 Men's Volleyball Tournament na ginanap sa Mall of Asia Arena nitong linggo. Sa isang matinding bakbakan, nagpakita ng composure ang Bulldogs sa dikitang unang 2 set bago tuluyang kumawala sa ikatlo upang sumama sa University of the Philippines, Far Eastern University at Adamson University bilang mga unang nanalo ngayong season. Gamit ang momentum mula sa kanilang mahabang panalo sa second set, agad na lumayo ang NU sa third frame 13-5 sa likod ni Buds Budin, Leo Orjales at Jade Desquitado. Nagpakita ng laban ng UST ngunit agad itong sinagot ng Bulldogs kabilang ang 3-0 run ni Orjales at Peng Tagibolos para itulak ang kalamangan sa 23-16. Nagkaroon pa ng huling pag-aarangkada ang UST sa pamamagitan ni John Chris Aiko at JJ Macam ngunit tumama sa net ang serve ni Chris Hernandez na nagbigay ng panalo sa NU matapos ang 1 oras at 27 minuto. Bagamat may ilang pagkukulang sa opensa, pinuri ni head coach Dante Alinsunurin ang depensa ng NU na nagtala ng 12 blocks. Nanguna si Budin na may 16 na puntos, sinundan ni Orjales na may 11. Tig-8 naman sina Desquitado at Tagibolos habang nagrehistro si Greg Ancheta ng 17 excellent sets. Bago sila kumawala sa ikatlo, kinailangan munang pigilan ng NU ang late rallies ng UST sa unang 2 set. Si Tagibolos ang nagsara ng first set habang ang block ni Obed Mukaba kay Sherwin Umandal ang nagbigay ng 2-0 advantage.
Susunod na makakarap ng NU ang Adamson sa Miyerkules sa UST Quadricentennial Pavilion. Ang UST na wala si Al-Bukhari Sali dahil sa injury ay susubok bumawi laban sa Lasal itong darating na linggo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala sa Women's Division, matibay na sinimulan ng National University ang kanilang three-peat campaign matapos talunin ang University of Santo Tomas 25-23, 25-19, 23-25 at 26-24 sa pagbubukas ng UAAP Season 88 Women's Volleyball sa Mall of Asia Arena nitong linggo. Nagpakita ng matinding composure ang Lady Bulldogs sa endgame kung saan pinangunahan ng rookie standout na si Sam Cantada at nagpasiklab sa kanyang debut. Nakagawa si Cantada ng 21 puntos kabilang ang 7 puntos sa huling 10 ng NU mula sa 17 attacks, 3 aces at 1 block. Nagambag din si Vange Alinsug ng 18 puntos. Ayon kay head coach Regine Diego, hindi tsamba ang ipinakitang tapang ni Cantada lalo na nang magpaulan siya ng 3 crucial aces para burahin ang 19-23 na abante ng UST sa ika-4 na set. Nagbigay rin ng 15 puntos si Ara Panique habang nag-orchestrate si Abigail Pono ng 13 excellent sets. Ngunit sina Cantada at Alinsug ang tunay na bumuhat sa crunch time. Nagtulungan para kunin ang 24-23 lead. Naibaba man sa deuce, muling umatake si Alinsug bago nagkamali ang UST sa huling bola. Pinangunahan ni Angge Poyos ang Tigresses na may 18 puntos habang sina Saiza Gula, Julia Balingit at Avril Bron ay may tig 10. Gayunman, hindi nila naipagpatuloy ang momentum mula sa panalo sa third set. May 1-0 kartada na ang NU habang maghanap ng bounce-back win ang UST sa susunod na laban. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, umakyat sa tuktok ng Group B ang Emilio Aguinaldo College matapos ang matikas na straight sets win kontra Mapua University 25-16, 25-22 at 25-20 sa NCAA Season 101 Men's Volleyball Tournament nitong linggo na ginanap sa San Andres Sports Complex. Pinangunahan ng middle blocker na si Michael Gela at ang tandem nina Jan Ruther Abor at Frelwin Takulog ang generals upang makumpleto ang sweep at umangat sa 6-2. Bumagsak naman sa 3-4 ang Mapua matapos ang ikalawang sunod-sunod nitong talo. Sa 19-all deadlock sa third set, naghatid si Gela ng malaking block kay Barbie San Andres. Sinundan ito ni Takulog ng malakas na return mula sa overpass para sa 21-19 lead. Nakapigil sandali si Alvin Makadangdang sa pamamagitan ng quick hit pero agad bumawi ang AYAC sa isang 4-0 finishing run. Pinasimulan ni Abor ang pag-arangkada sa isang matinding back row cross-court kill, sinundan ng attack error ni San Andres. Muling umangat si Gela para i-block si Makadangdang at kunin ang match point 24-20 bago tinapos ni Edward Rosagaran sa isang service ace. Nanguna si Gela na may 14 na puntos at 6 na blocks habang may tig 13 puntos sina Takulog at Abor. Nananatiling nasa unahan ang AYAC sa kanilang grupo, kasunod ang San Beda, Arellano, Letran at Lyceum. Nagbuhos naman ng 16 na puntos si San Andres para sa Mapua, ngunit hindi na nila naibalik ang kanilang rhythm sa dulo ng laban. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika! Nagdiwang itong Queen of All Media na si Kris Aquino ng kanyang ika-55 kaarawan sa isang simple ngunit makabuluhang salubong kasama ang mga anak na sina Josh at Bimby at ilang malalapit na kaibigan. Ginawa ang selebrasyon sa kanyang silid na pinalamutian ng rainbow-colored balloons, simbolo ng tinatawag niyang Rainbow Year habang patuloy siyang lumalaban sa iba't ibang autoimmune diseases. Ibinahagi ng kanyang malalapit na kaibigan ng ilang larawan at video ng okasyon. Naroon ang makeup artist na si RB Chancon na nag-ayos sa kanya bago sila umawit ng birthday song. Ibinahagi rin nito ang paghanga sa tatag ni Kris sa kabila ng lupus flares at migraines na kanyang nararanasan. Dumalo rin ang kanyang doktor na si Dr. Geraldine Zamora at ang matagal na niyang glam team member na si Jonathan Velasco na nagpaabot ng mensahe ng suporta at panalangin para sa kanyang paggaling. Nagpasalamat rin si Kris at nagbiro pa tungkol sa nais niyang hair color. Nakita rin sa selebrasyon ang fashion designer na si Michael Leyva bago ang kanyang kaarawan. At kanyang hinayag na si Kris na naghahanda siya ng video podcast bilang regalo sa kanyang mga taga-suporta. Pending pa dyan ang clearance ng kanyang mga doktor. Sa kabila ng kanyang kondisyon, ibinahagi niya ang simpleng birthday wish na umabot sa edad na 60 at magkaroon ng senior citizen at PWD cards. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, hindi pa rin tayo kumakalas sa usapin ng Valentine's Day kasi nagpakilig itong si Kim Chiu sa kanyang mga tagahanga nitong Valentine's Day matapos magbahagi sa Instagram ng larawan ng bouquet ng pula at pink na rosas. Nilagyan na ito ng caption na babae pala ako at thank you. Pati na ang guess what I got na lalong nagpausisa sa netizens kung sino ang nagpadala ng bulaklak. Agad namang bumuhos ang pagbati at kilig moments mula sa fans at marami ang muling nagbanggit sa kanyang ka-love team na si Paolo Avellino na nagpasiklab sa Kim Pao fandom. Mas lalo pang tumibay ang suporta sa tambalan ni Kim at Paolo dahil sa kanilang kasalukuyang serye na The Alibi na umabot agad sa #1 spot sa Prime Video Philippines nang mag-premiere ito. At kasunod niyan ng kanilang matagumpay na proyekto tulad ng Linlang, ang Pinoy adaptation ng What's Wrong with Secretary Kim at ang pelikulang My Love Will Make You Disappear. Sa kabila ng mga espekulasyon, hindi naman binunyag ni Kim kung sino ang nagpadala ng Valentine's bouquet. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Ito naman, nagkabalikan at naging opisyal na magkasintahan itong sina Aiko Melendez at Juan Mig Bondoc matapos ang halos 3 dekada o 29 na taon mula na magsimula ang kanilang unang pag-ibigan. Itong Pebrero 13 nang inanunsyo nila sa vlog na sila sa vlog ni Aiko na sila ay opisyal ng magkarelasyon matapos ang maingat at unti-unting pag-reconnect. Kinabukasan ng February 14, Valentine's Day, ibinahagi ni Aiko sa Facebook ang isang sweet message para kay Juan Mig kung saan tinawag niya itong soulmate. Ipinost din niya ang mga larawan nila mula sa date at beach trip na ikinatuwa ng maraming fans na kinilig at naging nostalgic sa kanilang 90s love team. Una nang umugong ang balita tungkol sa kanila noong Disyembre nang mag-guest si Juan Mig sa vlog ni Aiko at lalo pang lumakas ang espekulasyon noong Enero matapos mag-post si Juan Mig ng selfie nila na may caption na happy together after 29 years. Noong una ay sinabi nilang hindi pa sila opisyal at dahan-dahan lamang ang kanilang pag-rebuild ng relasyon. Ngunit kalaunan ay kinumpirma rin nilang sila na nga. Samantala, kinumpirma rin ni Aiko noong Oktubre ng nakarang taon na hiwalay na sila ng dating partner na si Representative Jay Kongun matapos ang halos 8 taon at nilinaw niyang walang third party sa kanilang paghihiwalay. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating Chika for Today, nagbahagi si Charo Santos ng dahilan kung bakit siya sumabak sa TikTok. Aminado ang veteranong actress at TV executive na nung una ay may pag-aalinlangan siya dahil galing siya sa traditional o linear television. Gayunpaman, nanaig ang kanyang kuryosidad at kagustuhan makasabay sa pagbabago ng entertainment industry sa digital era. Ayon kay Charo, nais niyang personal na maranasan ang mundo ng social media at hindi lang maging lurker. At kahit may takot siya sa bashing, itinuturing niya ang TikTok bilang isang safe space para makapag-experiment. Hindi lang siya nagbigay ng payo tulad ng Dear Charo, kundi sinubukan din niya ang pagsayaw, pag-lip-sync at pag-arte sa mga maikling videos na kanya namang na-enjoy. Sa kasalukuyan, meron na siyang mahigit 532,000 followers sa TikTok. Sa nauna rin niyang panayam sa broadcaster na si Corina Sanchez, binigyan din niya ang kahalagahan ng patuloy na pag-aangkop at pagkatuto sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya at media. Para kay Charo, mahalaga ang pagiging bukas sa bagong kaalaman at oportunidad upang hindi mapag-iwanan sa patuloy na umuunlad na mundo. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po, si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Esports na si Leo Magpayo at syempre maraming salamat sa naghatid sa atin ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. Maraming salamat din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page at channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Patuloy ding sumubaybay sa pamagitan ng ating Evox PBS
Receiver app at sa ating shortwave radio. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.